Ipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa opisyal ng France at Czech Republic kaugnay kay Zaldico. Pinag-usapan ng mga legal na proseso para mapauwi sa Pilipinas si Ko na sinasabing nag-apply na ng asylum sa France. Narito ang report ni Camille Samonte. Nasa France na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at nag-a-apply ng asylum. Ayon yan sa impormasyon ng Malacanang, ang asylum ay proteksyong ibinibigay ng isang bansa sa isang dayuhan na tumatakas sa kanyang sariling bansa dahil sa persecution o banta sa kanilang buhay, kaugnay ng politika, relihiyon, lahi o pagiging bahagi ng isang partikular na grupo. Unang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na aabutin lang ng 1 hanggang 3 linggo ang pagpapauwi sa dating kongresista matapos mahuli sa Prague, Czech Republic dahil sa immigration violation, bagay na hindi sinang-ayunan ng Malacanang. Yung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. Dahil sa sitwasyon, posibleng maging komplikado ang pagpapabalik sa bansa kay Ko. Ngayong araw, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang envoy ng France at Czech Republic sa Malacanang. Ipinahayag ng Pangulo ang pagkadismaya dahil nananatiling malaya pa rin si Ko sa Europa sa kabila ng mga effort ng gobyerno ng Pilipinas. Pinag-usapan kung anong mga legal na hakbang para mapauwi si Ko. Mahaba ang proseso ng asylum ni Ko dahil kailangan humarap sa pagdinig at patunayan ang mga rason kung bakit karapat dapat siyang mabigyan ng proteksyon ng France. Kung tuluyang ma-deny ang aplikasyon, doon pa lang pwedeng mapadeport si Ko sa huling bansang pinanggalingan niya. Sa sitwasyon ni Ko, sa Czech Republic yan. Alinsunod kasi sa international rule na tinatawag na non-refoulement, hindi ka pwedeng ibalik sa sariling bansang may panganib sa buhay o kalayaan mo kahit na denied ang asylum application. Ayon sa international law expert na si Atty. Rodel Taton, diplomatic channels ang pinakamabilis sa paraan para mapauwi si Ko. Pwede raw kausapin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng France na si Emmanuel Macron. Alam natin na walang extradition treaty here, no, and at the same time we can simply rely on the for example the effort also that can be undertaken by France on this, so the Philippines can continue working on the possible extradition or pagpapauwi, no, deportation ni Zaldico, pending all this application for asylum, no, para at least if ever na halimbawa hindi mag-grant ang asylum ni Zaldico, it can easily be processed ang kanyang pag-uwi. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay international law expert Romel Bagares, pwede rin gamitin ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng United Nations Convention Against Corruption at Convention on Transnational Crime. Magkakatulong daw ito para makipag-ugnayan sa mga partidong bansa, kabilang ang France na miyembro rin ng convention. Hindi po kailangan dito ng double criminality, no? Lalo na pa kapag money laundering yung basis, ano. At meron na po tayong proceedings dito, may freeze orders na po yung ating Court of Appeals mula po sa request petition na inihain po ng Anti-Money Laundering Council, ano po. So kailangan po natin maghanap ng isang European state anchor. Kung ang allegation po natin meron pong organized crime na nangyari kasi ang flood control scam allegedly was not the handiwork of one person. Si Ko ay nahaharap sa kasong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 289 million peso flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.